Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Harnessing the Power of the Mouth. So, Luke chapter 6 verse 45, speak from pure heart. So, ang sabi rito, the good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Sa Tagalog, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So, yun ang sinasabi rito na kung ano daw yung nilalaman ng puso mo or kung ano yung iniimbak mo sa puso mo ay yun din yung mga salitang lalabas sa bibig mo. So yun, punta tayo sa unang teaching. Sabi rito, the heart is the treasury of good or evil. So ayun na nga. So ang ating mga puso ay yan ay kumbaga treasury, parang sinasabi na lagakan or imbakan ng kasamaan at kabutihan. So kumbaga ayun nga, may mga panahon na yung mga puso natin ay pwedeng maglaman ng kabutihan, pwedeng maglaman ng kasamaan. So, the heart is the treasury of good and evil. So, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, what fills the heart overflow from the lips. So, kung ano yung nasa puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. So, kung yung puso mo ay puro hinanakit, puro galit, puro asar, ganon. Kumbaga, lalabas sa bibig mo yan. Kumbaga, magre-reflect sa bibig mo yan eh. Kumbaga, kung ang puso mo naman ay puro kabutihan, kasiyahan, kagalakan, ganon, magre-reflect din yan sa sasabihin mo. So, kumbaga, for example lang na, kunyari, galit ka sa isang tao. Galit ka sa kung sino. Tapos, kumbaga yun nga, nasa puso mo, may kinikimkim kang galit. And may nakipag-usap sa'yo, ang tendency nun magagalit ka or yung salita mo sa kanya ay hindi maganda or medyo mag-iiba. So yun yung sinasabi rito na what fills the heart overflow the lips. Kung kabutihan yung nasa laman ng puso mo, maganda yung lalabas sa bibig mo. So sa ikatlong teaching na sabi rito, speech reveals the state of the heart. So yun na nga, malalaman natin ang isang tao, malalaman natin kung ano yung kung ano yung laman ng puso niya sa pamamagitan kung paano siya magsalita, sa pamamagitan kung ano yung mga salitang lumalabas sa bibig niya. Kung puro kunyari panlalait or puro kasamaan, puro hinanakit yung mga lumalabas sa bibig niya, asahan mo yung puso niyan puro kumbaga parang ang itim-itim. Yung puso na yan puro namumuot ng galit or namumuot ng kainggitan kung ano man. Pero kung ang isang tao naman ang sinasabi niya ay puro kabutihan, puro kagalakan or puro kumbaga yung mabuti, asahan mo yung puso na yan masaya. Asahan mo yung nilalaman ng puso na yan kontento, parang ganun. Kumbaga yun nga, speech reveals the state of the heart. Malalaman mo kung ano yung nilalaman ng puso ng isang tao sa pamamagitan sa kung paano siya magsalita, sa kung ano yung mga salitang lumalabas sa bibig niya. So, punta tayo sa application. Paano nga ba natin ito may a-apply sa ating mga buhay? So, unang-una, store only good things in the treasury of heart. So, yun nga, yung puso natin ay imbakan niya ng mga kasamaan at kabutihan. So, kung kailangan natin gawin, lagyan lang natin ng puro kabutihan yung puso natin. Lagyan lang natin ng magagandang bagay, ng good things. Lagyan lang natin ng puro kasiyahan, sasaya sa kapwa, pagiging mabuti, ganun. So kumbaga, ayun nga, syempre alangan naman, dahil yun naman talaga ang tama na puro kabutihan lang ilagay mo sa puso mo. Kung meron ka mang sama ng loob dyan or galit o kung ano mang bitawan mo na, tanggalin mo na. So yun lang sa ikalawang application na sabi rito, speak from good and pure heart. So dapat tayo kapag nagsasalita tayo ay nanggagaling yan sa kabutihan at nanggagaling din
sa pure heart. Nanggagaling diyan sa puso natin. So, kumbaga, sa tuwing magsasalita tayo, lahat ng lalabas sa bibig natin, lahat ng salitang lalabas sa atin ay dapat nanggaling yan sa kabutihan. Dapat nanggaling yan sa mabuting puso. So, sa ikatlong application ng sabi dito, watch the content of your mouth and heart. So, dapat maging aware tayo. Maging mapanuri tayo sa kung ano yung mga lumalabas sa bibig at puso natin. Na kumbaga, kung pag sinabi ko ba to, maganda ba to? Pag sinabi ko ba to, anong mararamdaman nito? Anong mabuti ba to? Masama ba to? Makakasakit ba ako? Makakabuti ba ako? Ganun. So, kumbaga, watch the content of your mouth and heart. Maging aware ka. Dapat aware ka na at kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo. So, dapat yun, ang puro kabutihan lang. So, yun lamang. Napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po. Glory to God.